Kung may mga proyekto ang gobyerno na substandard o palpak ang pagkakagawa, meron ding mga ghost project. Pinondohan ng ating mga buwis at ng gobyerno. Pero niha, niho, wala pa lang itinayo. Imbestigahan po natin. Sa patuloy na pagdinig sa Senado sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno, 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. mas marami pang mga anomalyang na isiwalat. Pati na ghost projects. Kabilang na ang idinulog sa NBI ng mayor mismo ng San Carlos City sa Negros Occidental, si Mayor Renato Gustilo. Ayon sa kanya, nagpadala raw sa kanya ng liham ang DPWH Central Office na nangungumusta ng 3 flood control projects sa San Carlos na nagkakahalaga raw ng 306.4 million pesos. Gayong wala raw siyang kaide-ideya na meron palang ganong mga proyekto sa kanyang kinasasakupan. Sa investigasyong isinagawa ng San Carlos City Local Government Unit, nalaman na ang mga kontraktor sa proyekto, ang Apo General Construction, EKC Construction, at Haben General and Engineering Services, pare-pareho raw na walang ginawang kahit na anong proyekto sa San Carlos. Sa makatuwid, ito'y mga ghost projects. Sa Butuan City naman, sa Mindanao, inulan ng reklamo ang kalsadang ito sa Barangay Dangkias. Isang buwan pa lang kasi nung ito'y natapos, gumuho na ang halos kalahati nito. Yung mga dumadaan, delikado. Hindi magkaganito kung hindi tinipid yung budget nila. Ang halaga ng proyekto, 6.8 million pesos. Na-i-report na raw ito sa DPWH. Pati na ang kontraktor, ang ROIM, Builders and Construction Supply. Pero hindi pa raw nila masimulan ang pagsasaayos sa nasirang kalsada. Ang pondo kasi, ubos na. Kinuhanan namin ng panig ang DPWH Butuan Engineering District at ang ROIM Builders Construction. Hindi sila tumugon. May ilang proyekto naman daw na nung inireklamo, inaksyonan agad. Yun nga lang, kinu-question ng mga residente ang ginawang remedyo rito. Di na pantik na simento to eh. Mga sasakyan lang to, di ba? Parang minamasid yan. Ang bitak kasi sa dike, parang tinapalan lang ng epoxy. Nagtagal naman ang ating quick fix sa ating flood control. Epoxy yan, pare! Ayon sa Pampanga 1st District Engineering Office, hindi raw nila proyekto ang dike, kundi ng Central Office ng DPWH. Sa tala ng Sumbong sa Pangulo website, may 668 flood control projects sa Bulacan at 27 sa mga ito matatagpuan sa bayan ng San Miguel. Sinubukan ng aming team na hanapin ang isa pang proyekto gamit ang coordinates daw nito na nakasaad sa mismong website ng Sumbong sa Pangulo. Pero ito ang lumabas sa aming paghahanap. Ang isang bahagi ng ilog, wala namang dike. Ang kontratista ng proyekto, ang Global Crete Builders Incorporated. Ilang click lang sa website, nalaman agad ng aming team na may 5 pa silang mga proyektong nakalista. Ang may-ari ng Global Crete Builders Incorporated, ang mayor ng bayan ng Candaba sa Pampanga, si Rene Maglanque. Para masiguro kung totoo ngang missing ang dike sa barangay, sinadya ito ng aming team. At gaya ng na-research namin online, wala ngang itinayong dike ang Global Crete Builders Incorporated sa lugar. Gayunman, ayon sa kapitan, may ibang flood control projects naman daw na ginawa sa kanilang barangay. Dito po sa barangay namin, 2 po ang flood control na ginawa. Pero hindi pa po ito sa likod. Ang unang dike nasa isang bahagi lang ng ilog, pero ang kontratista nito, hindi ang Global Crete Builders,
Incorporated, kundi JMLD Construction at ang halaga nito, 95 million pesos. 300 meters yan. Lumalabas lang na 4 months na tinapos nila. Wala itong record sa Sumbong sa Pangulo website. Ang isa pang proyekto na itinuro ng mga residente, ang diking ito na binahari ng reklamo. Yung pinakamalakas na bagyo lang po halos hanggang dito po sa amin. Nagkaroon ng erosion, walang nilabasan yung tubig kasi walang nakadesign na RC pipes o bus culvert na lalabasan ng tubig. Wala rin itong record sa Sumbong sa Pangulo website. Pero ang gumawa raw nito, hindi pa rin ang Global Crete Builders Incorporated, kundi ang Edfrobon Construction Services Incorporated. Ang tanong ngayon, nasaan na ang flood control project na nakalista sa Sumbong sa Pangulo website na gawa di umano ng Global Crete Builders Incorporated? Isa nga ba itong Ghost Project? Ang Missing Dike, proyekto ni Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio. Sa aming pananaliksik, ayon sa lumang website ng Candaba LGU, si Congresswoman Silverio di umano family friend ni Candaba Mayor Maglanque na siya ring may-ari ng Global Crete Builders Incorporated na minsan na ring nadawit sa PDAF scandal taong 2014. Ito'y matapos mabanggit ni Janet Lim Napoles ang pangalan ni Mayor Maglanque sa kanyang sworn affidavit. Hiningan namin siya ng pahayag tungkol sa nawawalang flood control project sa San Miguel, Bulacan. Ngunit hindi siya sumagot sa aming imbitasyon. Samantala, para maipaliwanag ang kulang at tingi-tinging flood control projects sa kahabaan ng ilog ng San Miguel, humarap sa aming team si Edgardo Pingol, District Engineer ng 3rd District ng Bulacan. 2023 nag-start yung project na yan. Yung coordinates na nakalagay doon ay during planning stage isinasubmit. Kaya ma'am, during implementation, nagkaroon po naman ng pagbabago sa location. Hindi naman normal yung patsi-patsi. Depende nga yun sa release ng pondo. Kaya nakakaiba-iba ang contractor niyan dahil binibid yan. Hindi excuse na inilipat. Dapat may feasibility study yan. Kung in-approve na yung proyekto at sinabing doon kailangan ilagay, kapabayaan ito ng DPWH. Dahil nga na bago di umano ang lokasyon ng flood control project, pinuntahan ng aming team ang bagong lokasyon nito sa Labne, sa bayan pa rin ng San Miguel. At doon, may nadatnan silang istruktura. Yun nga lang, may ilang bahagi na wala ng simento. The project is already completed also. Kaya lang nagkaroon siya ng konting damage dahil yung flood water na nanggaling sa likod ay tinulak yung ating structure. Ginagawa niya ito dahil under pa siya ng warranty. Isa sa mga pinatawag sa Senado sa linggong ito at sinasabing kontraktor ng maraming government projects at may-ari ng St. Gerard Construction Corporation, si Sara Diskaya, na nito lang nakaraang eleksyon tumakbo sa pagka-mayor ng Pasig. It is common knowledge that you own 9 companies. Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Sa Marikina, sa listahan ng mga proyektong nakalaan para sa syudad sa 2026 NEP o National Expenditures Program, may red flags o mga questionabling proyekto ang DPWH na nakita si Congressman Marcy Chodoro. Hindi raw malinaw sa kanya kung paano plinano ang mga ito, lalo na ang napakalaking mga pondong nakalaan para sa mga ito. Mukhang ang mga proyekto na na-identify at tinatutupad ng DPWH ay walang kaukulang konsultasyon sa Regional Development Council, sa MMDA, at lalo na sa implementation. Kaya nga, napapansikin natin ang mga project na ito doble-doble at kadalasan kung drainage system ito, hindi na idudugtong sa tamang drainage outfall. Kaya tayo binabaha. Hindi magko-coordinate yung mga ahensya, hindi rin nagko-coordinate yung mga drainage. correct. Matagal ng problema ng mga tiga Marikina, Cainta at Antipolo ang tila buhol-buhol o magkakasalungat na drainage system sa kanilang mga lugar. Kaya rin bumabaha kapag malakas ang ulan. Dapat talaga nasusunod yung tamang proseso. Halimbawa dito sa Marikina,
Kadugtong nitong Balante Creek, yung sumulong bypass drainage namin. Na ngayon, inuulit ng MMDA yung construction ng drainage na ginawa ng DPWH dahil mali yung kanilang elevation. Mas mababa yung itong sapa doon sa lalabasan na drainage system. Ano naman nung nagkakaba nun? Kapabayaan, neglect. Sa listahang nakuha ni Congressman Teodoro, naglaan ulit ang DPWH ng 113 million pesos para raw sa drainage system ng sumulong highway na mula nung sinimulan anya ay mali. Eh di pera na naman. Sayang yung pera. Tingin ko dapat may managot administratively o criminally dahil may nasayang na pondong publiko. Ito ang Balante Creek dito sa Marikina. Meron ditong inilagay na flood control project na matagal nang tapos. Pero ang ipinagtataka ng kanilang congressman na si Marcy Teodoro, bakit hanggang sa taong 2026 meron pa itong nakalaang pondo? May isa ring kalsadang tapos na pero napaglaanan pa rin daw ng 20 million pesos at 2 phase ng rehabilitation ng drainage outfall na nakapagtataka raw na parehong-pareho ang nakalaang mga pondo. Katulad din ng flood control projects na isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech. Pare-pareho contract price, 77.19 million pesos. Pare-pareho riverbank protection structure. Pare-pareho guli-guli. Pero it's still play ghost projects. Paano mo sasabihin na continuing project kung eksakto yung halaga? Eh di dapat kung meron talagang feasibility study, meron talaga na detailed engineering, may project cost na tama, eh hindi buong halaga yung makikita mo. Kaya red flag na. Ang kinakabahala ko lang dito, binabantayan nating mabuti yung mga insertion pagdating sa BICAM o doon sa manggagaling sa small committee. Dapat very transparent at may accountability. Systemic ang inefficiency. Walang proper data, walang proper planning. Mas bukas ka doon sa corrupt practices eh. How do you even make sense of that, Congressman? Merong mga proyekto na hindi magawa dahil walang pondo, pero merong mga proyekto katulad nito, doble-doble yung mga pondong inilaan. Sa ahensya talaga dapat pagsimula yung pagbabago eh. Kaya yung panawagan niya ng 40C resignation ay nararapat para doon sa mga opisyal na nagpapabaya at merong mga dapat managot ay mapanagot natin. Kung may mga proyektong substandard dahil di umano kinupit ang pondo, ang pinakagarapal marahil ay ang mga ghost project. Pinondohan pero wala o hindi ginawa. Meron ding mga tinatawag na insertions o mga naisingit na item o proyekto katulad ng ibinibintang ngayon kay Congressman Zaldico, party list representative ng Ako Bicol na siya ring dating chairman ng pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso, ang Committee on Appropriations. Congressman na kontraktor si Ko. Siya ang original na nakalistang incorporator ng SunWest Incorporated, isa sa top 15 contractors sa listahan mismo ni Presidente Marcos. Bagamat kamakailan lang, nilinaw na nag-divest na raw si Ko ng kanyang shares sa SunWest. Mula nung nagsimula ang eskandalo sa mga di umano kinorakot na flood control projects, hindi na siya nakita pa ng publiko. Nitong Huwebes, inanunsyo ng Kongreso na nasa Amerika raw ito at nagpapagamot. May sakit daw kasi si Ko sa puso. Initial inquiry ko sa Office of the Secretary General, na-inform ako na si Congressman Zaldico is currently out of the country, na nasa United States siya for medical treatment. Si Congressman Zaldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Ayon kay Congressman Toby Chanco ng Navotas, tig 2 billion pesos mahigit ang nakuha ng 2 party lists na kaalyado ni Zaldico, ang Ako Bicol at ang Barangay Health Workers, bukod pa sa halos 14 billion pesos na insertions di umano. Dapat ipaliwanag niya, bakit unang-una, bakit siya may discretion over this amount of money? Yan, yung 13 billion na yan, siya ang requestor. Ito pa,
Yung dalawang party list associated to him, Yeah. ako Bicol, 2.295 billion at saka yung BHW, nasa pamangkin niya to, 2.064 billion. So yan na naman yung isang question, di ba? So total 17 billion. Almost 18 billion. Na- Pero na- ang question is, yung mga party list, alam ko, pinagbibigyan sila ng allocation. Opo. Pero maliit lang. Kung di ako nagkakamali, hindi ko alam. Kasi nahiya naman ako magtanong-tanong, di ba? Ang tanong ko ho ulit, paano nangyari ito? Zaldico is a party list representative Yes. who is the chairman of the Appropriations Committee in the Yes. House and then gets to do this, sabi nyo. Paano ho nangyari yon? Hindi siya dapat sumagot. Paano Hindi, pero there's a House leadership, di ba? The House would probably have its own oversight committee. May tumitingin dapat ton. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba, kung nagawa niya to, sinong maniniwala na kaya namin imbestigahan yung sarili namin? Sinong maniniwala? Tapos ayaw nilang ipatawag. Sinong maniniwala dun sa investigasyon na yun? Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Sa hearing ng Kongreso nung Martes, ipinanukala ni Congressman Edgar Erice at Congressman Isidro Ungab na ipatawag si Congressman Ko para magpaliwanag, pero may mga kumontra. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. Hanggang nagkasagutan na rin sina Congresswoman Janet Garin at Congressman Chanco. Here is the USP. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Motion to suspend. Pero sabi po ni Senator Lacson, meron daw 67 na mga congressmen who are also contractors. So ito yung contractor. Okay. Anong masasabi niyo ho doon? Nadidinig ko na meron, di ba yun nga yung sinasabi nating delikadesa, di ba? Dapat lumayo na tayo. Again, paano maniniwala yung mga tao na magiging fair ang investigasyon kung meron ngang 67 na ang contractors doon sa Congress? Ang hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung di ba nila nararamdaman na galit na yung mga tao sa congressman, na ang pangit na ng image ng Kongreso. Hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao. Of course, alam ko, naririnig ko naman, yung iba doon, ako yung sinisisi. Ako daw nakakasira ng image ng House kasi ako daw yung salita ng salita. So, pag tumahimik si Toby, hindi naman tayo nasisira, kaya lang tayo nasisira dahil sa mga pinagsasabi niya. So, parang ganun ang spin nila. So, later on, sigurado akong papalabasin na masama niyan. Sinimulan na ring usisain si Engineer Henry Alcantara, ang sinibak na dating First District Engineer ng Bulacan na nakakasakop sa flood control project sa bayan ng Baliwag na binisita ng Pangulo noon lamang Agosto at nalamang ghost project pala. Wala talaga, 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. No, I'm not disappointed, I'm angry. So paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po eh. There is a documents that's the basis of the accomplishment in the Public Works, and that is Statement of Work Accomplished, signed by the project engineer and the implementing section po. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday. Engineer Alcantara, during the Senate hearing, you admitted that you're going to casinos, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo napunta sa casino, Mr. Engineer Alcantara? Kaya po nung pinag ko sa Senate, around 2 to 3 times a month. So, kasama niyo po sa district office or dun sa mga taga-DPWH din po ba ang kasama niyo? District office na po. Bawal ang government officials at empleyado na magsugal sa mga kasino ayon na rin sa alituntunin ng PAGCOR.
Isa rin sa mga ginisa sa pagdinig si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated. Isa rin sa top 15 contractors sa listahan ng Pangulo. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po ngayon sa isang bayan sa Sorsogon. Inamin ni Lubiano na malapit na kaibigan niya, si Senate President Cheese Escudero. Nag-donate pa raw siya sa kampanya nito noong 2022 elections. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Hindi po galing sa company yon, galing po yun sa akin as a personal. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag si Senator Escudero pero hindi siya tumugon. Gayunman, hindi niya itinanggi na binigyan siya ng 30 million na donasyon ni Lubiano noong 2022. Itinanggi ni Escudero na sangkot siya sa mga proyektong nakuha ng Centerways Construction. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. Ang budget ng gobyerno ay dumadaan sa pagbusisi ng Senado at Kongreso. Pero sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, pati na sa Small Committee, nangyayari di umano ang mga pag-amyenda o insertions. Ang question, may report ba? Ang makakasagot ulit noon, si Congressman Saldico. Miniting ba talaga yung small committee o siya lang ang nag-decide mag-isa? So siya na lang magsabi kung anong ginawa niya. So, paano ho nangyayari to? Kayo yung tagagawa ng batas. I mean, the standard that, you know, people look up to kayo. Kasi kayo yung leader kasama kayo sa mga leader ng Pilipinas. And yet, may mga nangyayaring ganyan. How can it happen? Yeah, how do you look at it? Bakit po nangyayari lahat ng ito? Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? So, ibig sabihin, tatahimik na lang sila. After yesterday, ang dami, pagpupunta akong CR, boss, tama yan, tuloy mo yan. Kaya lang pasensya na, hindi kami makasalita dito. Maiipit kami. So yun ang reason bakit they will just look the other way. Ayon kay Chanco, ang small committee ay binubuo ng 4 lang na tao at posible rin daw na dito nagkakaroon ng insertions o singit o mga isinuksok ang tawag niya rito, budget maneuvers. Kaya raw nagkakaroon ng malalaking pondo ang ilang distrito kahit pa yung mga hindi naman humingi. Sa pagkukwento pa ni Congressman Chanco, meron daw maliit na grupo o samahan sa Kongreso na siya talagang may control sa pondo at sa grupong ito di umano napabilang si Congressman Ko. Matatandaan question din dati ni Chanco ang tinawag na 777 scheme na sa tingin niya ay parang PDAF o Priority Development Assistance Fund, uri ng pork barrel na matagal nang sinabi ng Supreme Court na iligal. Interview ako. Okay, nung after the SONA. Tinanong sa akin kung totoo ba na may 777 kapag sumama ka doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ni Speaker Romualdez. Yes. Okay. Sinabi ko, alam nga magsinungaling ako na wala, di ba? Meron naman talaga. Yung 777, hindi cash yun. Okay? Yun ay tupad na 7 million worth, AX or AKAP 7 million worth, at guarantee letter 7 million worth. Yun yung kinonfirm ko na meron talaga. Bakit may ganon? Siguro para madaming sumama doon sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Isn't that patronage politics? It is. Yes, it is. Pero, I mean, congressman ka, sasama ka, mabibiyayaan yung mga distrito mo.
kasama ka. Ang misis ni Congressman Chanco ay pinsan ni Pangulong Marcos at pati ni Speaker Romualdez. Maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. Kaya hindi rin masaya to eh. Ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. Pero kailangan ko mamili between my friendship with him and the legacy of the President. So hindi rin madali eh, di ba? 2 araw ang nakalipas matapos ang interview ko kay Congressman Chanco. Nitong Biyernes, September 5, inakusahan siya ng kaalyado ni Congressman ko na si Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na meron daw insertion si Chanco na 529 million pesos. Eh bakit si Congressman Chanco hindi niya imbestigahan yung kasarili niyang lugar na kung saan yung mga nababanggit ng ating presidente na involved mismo doon sa mga ghost project, doon mismo nagkukontrata din award bidders doon sa kanyang Nabotas district. Sinagot ni Chanco si Garbin, wag daw nitong ilihis ang issue at hindi raw insertion ang hiningi niyang 529 million pesos na additional na pondo mula sa Bicameral Committee para sa kanyang distrito sa Navotas na bahain o flood-prone. Ang nakapagtataka raw ay kung paanong nakapag-insert o nakapagsingit ang kaalyado ni Garbin na si Ko ng halos 14 billion pesos para sa iba't ibang mga distrito at tig 2 billion pesos mahigit sa 2 party list, ang Ako Bicol na kinabibilangan ni Ko at ni Garbin at ang barangay health workers na kinakatawan naman ng pamangkin ni Ko. Wala ako kahit isang graft case. And that is despite the fact na lumalaban ako o hindi ko naging kakampi yung mga presidente. Pwede lang check-in sa archives ng Kongreso, 2012 budget, 2014 budget, at 2015 budget. Question ko na yan. Okay? Tapos noon, admittedly, surrender na ako. Wala na akong magagawa dito dahil ma-outvote lang ako. Napagod din kayo? Hindi lang napagod. Alam kong walang mangyayari. Ngayon, nabuhayan lang ako ng loob at nagkaroon lang ako ng pag-asa pagkatapos ng SONA ng Pangulo na sinabi niya na dapat magkaroon ng budget reform. Bakit yung 2025 ang lagi mong binabalikan? Kasi di ba lahat ng tao, ang description nila doon, pinakabulok, pinakapangit. May way out ba tayo? Yes. Paano? Eh talagang dapat yung independent commission, sila na mag-imbestiga. Hindi talaga namin maimbestigahan sarili namin. Gagamitin lang yan to divert, gagamitin yan para sirain yung mga kalaban. Yeah. Gagamitin lang yan para i-cover up yung totoong mga may kasalanan. Para i-stifle din yung mga katulad nyo? Yes. Pero hindi madali because alam mo, ang responsibilidad ko, hindi lang naman sa Kongreso eh. And ang problema dito, nababawasan yung oras ko sa distrito eh. Di ba? Instead of spending time sa distrito, siyempre nababawasan yung oras and effort ko doon. So, Congressman, paano, baka meron pa ho kayong gustong sabihin para sa mga gustong maintindihan pa itong nangyayari? Sa mga tao, wala. Sa mga kasamahan ko sa Congress, ilabasan natin yung katotohanan. Sa nakalipas na 2 linggo, ang natumbok ng investigasyon sa mga proyektong di umano'y kinurakot, mga kontraktor at ang DPWH. Sa linggong ito, napunta na ang bola sa Kongreso na siya naman talagang may control sa national budget o sa kaban ng bayan. Ang rason kung bakit patuloy ang korupsyon sa bayan na ito, wala namang nahuhuli. Ang nangyayari, nagkakaroon ng scapegoat. Eh yung mga politikong nakinabang, andyan pa rin, nakakawala. Hanggat walang nakukulong, hanggat di natin pinapakita na yung mga magnanakaw na politiko ay matatanggal sa pwesto at masisiguradong mapapakulong sila, patuloy yan, no? Dati na yung problema, no? Pero hindi ibig sabihin nun, mapapagod na tayo na pigilan itong problema na ito. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.